Madaling araw pa lang, bughaw pa ang gilid ng langit, pero gising na si Elias, ang binatang mananggiti ng tuba at suka sa Barrio San Felicidad. Silang mga mananggiti ang unang nakakatikim ng hamog. Sinasahod nila ito sa kanilang balat habang umaakyat sa mga puno ng niyog, tahimik na parang dantay ng dasal ang bawat hakbang sa haligi ng kahoy. Nakapasan sa balikat niya ang lumang lubid at nakasabit sa balakang ang sanggot habang umaalog-alog sa likod ang 3 tukil na kawayan na papuno niya ng dagta. "Elias, bilisan mo. Baka maunahan ka na naman ni Mando sa bitas." Sigaw ni Aling Pina mula sa papasusong kalan, kung saan umuusok ang nag-aalimpuyong kaserola ng salabat. "At huwag mong kalimutan, sa tindahan ni Sabas, utang pa natin ang asin. Kailangan natin ng benta." "Opo, inay," tugon ni Elias, sabay halik sa malamig na hangin ng umaga. Kinapitan niya ang unang niyog, ang pinakamatanda sa lote, at hinila ang sarili paitaas, marahan pero matatag, parang pag-akyat sa baitang ng mga pangarap na paulit-ulit pinagmumukhang imposibleng abutin ng baryo. May kataasan ng mga niyog sa lupaing iyon. Nakatanaw sa malayo ang gulugod ng bundok. May higanting balete sa gulod na kinatatayuan ng mga kwento. May nawawala raw na manok tuwing kabilugan. May umiiyak na boses sa dapit hapon. At may nilalang na nakatanod sa lilim ng mga ugat. Bata pa si Elias nang una niyang marinig ang mga babala. Huwag dumaan sa ilalim ng balete nang hindi nagmamano. Huwag sumipol kung gabi at huwag tatawagin ang anumang hindi mo nalalaman. Pero si Elias, sa kabila ng pagiging dukha at pagiging tampulan ng biro, mananggiti, amoy kawayan, amoy lamog, ay may likas na paggalang sa mga lihim. Hindi siya sumisipol sa dilim. Nagsasabi siya ng tabi-tabi po. At sa bawat sanggot niya ng bulaklak na niyog, nag-aalay siya ng pasasalamat sa punong nagbibigay buhay sa kanyang pamilya. Pagkatapos mapuno ang unang tukil, bumaba siya at tumawid sa makitid na pilapil, lumilingon sa likod kapag may kaluskos sa damuhan. Sa di kalayuan, may mga aninong alon. Sina Tomas, Igme at Peloy. Mga lasinggerong palaging nakabalandra sa tapat ng tindahan ni Sabas pagsapit ng hapon, humahalinghing sa murang tuba at mga kwentong paulit-ulit. Sila rin ang palagiang nangaasar kay Elias. "Uy, si Elias, ang prinsepeng suka, tuksong masangsang, sabay hagalpak." Minsan, nang huhutot sila ng libreng lagok mula sa tukil. At kung tumanggi si Elias, nagbabanta sila ng kung ano-ano na may kamag-anak daw silang mambabarang sa kabila ng sapa. "Isang bulong lang, kakapitan ka ng uod," hirit ni Igme. Nakangiti si Elias, ngunit kinakayod ang loob. Ano ba naman ang pwede niyang ipagpaglaban sa 3 walang inuurungan? Nang sumikat ang araw at medyo sumuko ang lamig, tinahak niya ang papaitaas na liku-likong daan sa gulod kung saan nakatayo ang balete. May lihim si Elias na hindi niya ikinukwento kanino man. Dito sa pagitan ng lilim at hamog, may isang aninong naghihintay mula pa noong tag-araw, ang kaibigang engkanto na unang tumawag sa kanya sa pamamagitan ng bulong ng hangin. "Elias," wika ng hangin noon, "magpahinga ka sa aking lilim." Nooy napaatras siya, inipit ng 2 damdamin, takot at hiwaga. Ngunit nang makita niya ang isang kabataang nakaupo sa ugat ng balete, maputi ang balat na parang gatas sa buwan, itim ang buhok at tila may sariling liwanag, napawi ang kaba. "Ako si Amihan," sabi nito, ngiting banayad. "Ilang beses na kitang nakikita. May galos ang mga palad mo. Ang mga pangarap mo, mas mataas pa sa niyog." Simula noon, sa tuwing maaga ang pag-akyat ni Elias, dumaraan siya dito. Hindi sila palaging nag-uusap. Kadalasan, tahimik lang silang magkasalo sa humahaplos na simoy at pagaspas ng mga dahon. Kapag may tinig si Amihan, iyon ay parang tugtuging marahang humahabi sa loob ng dibdib. Mga paalalang magaan at mga biro
na bumabawas sa bigat ng araw. Nakisalamuha sa kanya ang engkanto na parang matandang kaibigan, ngunit may laman ang mga salita nito. Paalala sa wastong paglalagay ng tukil, pagsasaayos ng tali para mas maraming dagta ang makuha, at pagtitiyaga sa mahabang init ng mga linggo bago sumarap ang tuba at maging suka. "Bakit mo ako tinutulungan?" minsang tanong ni Elias. "Hindi ka naman nababalakidan ng utang." Tumawa si amihan at parang tumalon ang mga sinag sa pagitan ng mga dahon. Masarap tumulong sa marunong magpasalamat at masarap manood kapag ang isang tao, kahit dinadapuan ng paghamak, ay patuloy na tumatayo na parang niyog, bentilador ng hangin, tagahawak ng langit. Ngunit ngayon may kakaibang lamlam ang paligid. Habang binubuhat ni Elias ang pangalawang tukil, may nagkaluskos sa di kalayuan. Huni ng isang uwak, pangit na sigaw na dumungaw sa hatingitna ng umaga. Sumulyap si Elias sa paanan ng gulod kung saan may nagtatagong tatlong figura sa pagitan ng mga saging at talahib. Kilalang kilala niya ang tikas ng kanilang balikat, sina Tomas, Igme at Peloy. Ano na naman kaya ang binabalak ng mga yan? Sumundot ang kaba sa kaniyang tiyan. Napansin ko sila. Sabay sulpot ni amihan mula sa likod ng ugat, mumunting liwanag sa kaniyang balikat na tila alikabok ng araw. Ngayong mga nakaraang gabi, may nawalang kambing sa tabi ng sapa at may naglalakad na mga tsinelas sa labas ng bahay ng mga tao. Wala ang paa, ngunit may bakas. "Nanakaw?" bulalas ni Elias. "Nakawan at pananakot," tugon ni amihan. "At hindi lang iyon. May amoy ng barang sa hangin, ramdam mo ba? Marahang umalon ang hangin, parang may pinakahihiyaw na kulisap." Nanginig ang batok ni Elias. "May mambabarang na nakamasid sa iyo, Elias. Napahiya mo ang isang tao kamakailan?" "Hindi ko alam," sagot ni Elias, bagaman ang isip niya ay bumalik kagabi sa tindahan ni Sabas nang pilit siyang pinainom ni Tomas. "Sumimot ka naman ng lagok, Elias. Huwag kang madamot." Tumanggi siya. May benta pa siyang deliver kina Aling Ason at kay Maestro Lito. Umalingaw-ngaw ang hagalpakan ni Igme. "Ayaw uminom. Baka marupok ang sikmura. O baka naman tinatago ang laman ng tukil para sa nobya." Wala naman siyang nobya. Napangiwi si Elias at umalis tahimik. Sa pag-uwi niya, pakiramdam niya'y may matang sumusunod. "Wala akong pinahiya," pilit na paliwanag ni Elias. "Pero marami ang may panibugho sa mga may kayod." Nagtaas ng tingin si amihan, parang binabasa ang usok ng araw. Hindi laging sapat ang sipag para taimtim kang pahintuin ng inggit. May mga tao na ang halimuyak ng tuwa mo ay parang tinik sa ilong nila. "Paano kung totoo ngang may mambabarang?" tanong ni Elias. "Anong dapat kong gawin?" "Gawin mo ang iyong ginagawa," sagot ni amihan. "Pero kung darating ang gabi ng paghamon, tumayo ka sa aking lilim at huwag kang mangamba dahil may mga bagay na para sa mabubuting loob lamang." Muling umikot si Elias sa mga puno. Sa bawat sanggot at pigtas ng katas, pumikit siya na nalangin. "Tabi-tabi po, ingatan niyo po kami." Nang mapuno ang pangalawa at pangatlong tukil, bumaba siya at itinulak ang kariton pabalik ng baryo. Sa gitna ng daan, hinarangan siya ni na Tomas, Igme at Peloy. "Uy, prinsipe," ani Tomas, nakapangalumbaba sa hawakan ng kariton. "May panibagong suka ka na ba?" "Tikman nga namin." Nakakunot ang mga kilay ni Elias, ngunit pinanatili ang mahinahong boses. "Pasensya na, kailangan kong isakto ang sukatan sa suki. May nakalaan na." "Yan na nga ba sinasabi ko?" sabad ni Igme. "Madamot at mayabang na. Abay, akala mo kung sinong mayaman." Umikot si Peloy sa likod at sinipat ang nakausling kawayan, parang kumakalkal ng sikreto.
Isang lagok lang naman, Elias. Bulong niyang parang pisi ng bitag. Hindi pwede, mariing sagot ni Elias. Hindi akin ito. Kita ng pamilya ko. Nagangat ng kilay si Tomas. Sige, pero tandaan mo, may mga mata ang gabi at may mga kamag-anak kami na hindi mo gugustuhing magising umalingasaw ang amoy ng lumang tuba sa hininga niya. Magkikita pa tayo. Nang makaalpas, pinihit ni Elias ang hawakan ng kariton at pinakawalan ang buntong hininga. Sa gilid ng daan, may batang lalaki na bitbit ang lumang sisidlan at nakatitig sa kanya. Kuya Elias, sabi nito, gusto ko pong maging mananggiti kapag laki ko. Ngumiti si Elias at kahit sandaling-sandali, nawaglit ang bigat. Kaya mo yan, Anya. Pero mas mahalaga, maging mabuting tao ka muna. Ipinagpatuloy niya ang paghatid sa suki. Kina Aling Ason na gagawa ng atsara, kay Maestro Lito na gagamitin ang suka sa adobong ihahain sa pista, at kay Mang Iking na ibebenta ang tuba sa mga mangingisdang papalaot. Pagsapit ng tanghali, halos ubos na ang laman ng tukil. Kaunting barya ang kalansing sa bulsa, sapat para pambili ng bigas at asin, marahil konting tuyo para sa hapunan. Subalit pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya ang ina na nakaupo sa baitang, hawak ang noo, parang may bigat na nakasandal sa balikat. Anak, maingat na sambit ni Aling Pina. Kaninang umaga may dumaan dito. 2 lalaking hindi ko kilala. May dalang telang itim at bote na may gumagalaw sa loob. Nagtatanong tungkol sa iyo. Sabi nila, may pakikipagsubok daw ngayong Sabado sa gilid ng sapa. Kailangan mo raw humarap. Nalaglag ang tingin ni Elias sa sahig. Pakikipagsubok? Kung hindi ka haharap, patuloy ng ina, masama raw ang mangyayari. Hindi lang sa iyo, pati sa mga niyog natin. Tumimo sa isip ni Elias ang usapan nila ni Amihan, ang amoy ng barang sa hangin, ang babala tungkol sa gabing darating. Tumingala siya at nasilayan ang bubong na may siwang. Doon pumapasok ang araw sa tuwing umaga, parang paa ng pag-asa na pinipilit kumambyo sa dilim. Kinagabihan, hindi tumigil ang alingas-ngas ng baryo. Sa tindahan ni Sabas, tawanan at kalabugan. Si Tomas, Igme at Peloy ay parang mga asong kumakawag ang buntot sa bangko, habang may kasamang babaeng nakapulupot ang pulang panyo sa ulo. Matigas ang panga, madidilim ang mata. Si Apolinaria, pulungan ng mga tao. Ang pinsan ni Tomas, mambabarang, nasa gilid lamang si Elias, nakayuko habang binibilang ang barya ng bayad. Hindi siya lumapit, hindi rin siya tumingin ng tuwiran. Ngunit napansin niya ang tila gumagalaw sa palad ng babae. Malalaking salagubang na parang tumutugon sa di nakikitang utos. Nagtatago sa loob ng boteng berde. Sabado sa sapa. Anino ng boses nito, hindi tuwirang alok kundi pasya. Dalhin mo ang sarili mo. Huwag kang magdala ng iba. Pag-uwi, dumikit ang lamig sa likod ni Elias. Inay, sabi niya habang sinasandok ang kanin. May pupuntahan po ako sa Sabado. May haharapin. Pigil ni Aling Pina ang luha. Anak, hindi ako mag-isa. Bulong niya, kahit sa sarili, kahit hindi sigurado kung papayagan ng gabi ang pag-asang iyon. Hindi ako mag-isa. Sa pagtulog, nanaginip si Elias. Sa panaginip, nakatayo siya sa paanan ng balete at nakaluhod ang aninong may pulang panyo kasama ang 3 lalaking amoy alak. May mga kulisap na kumikislap-kislap sa hangin, ngunit hindi ito alitaptap, mga barang na parang hiyas ng dilim. Itinaas ni Apolinaria ang palad at mula roon sumirit ang mga salagubang patungo sa mukha ni Elias. Napatras siya, handang sumigaw. Tumayo ka, tinig ni Amihan mula sa puno. Ipikit mo ang iyong takot, idilat mo ang iyong loob. At nang dumampi sa balat niya ang unang uod, may liwanag na sumirit mula sa lupa.
Liwanag na tila katas din ng puno, ngunit hindi naaagnas. Parang ambon na umiilaw, bumalot sa kanya at nagdikit sa mga kamay niya na parang guwantes. Ang liwanag ay naganyong alon at napaurong ang mga salagubang. Sa ulap ng liwanag, nakita niya si Amihan na nakangiti, tanga ng maliit na sisidlang yari sa baging at bulaklak, kumikislap sa dilim. Ito ang una, sabi nito sa panaginip, at iwinasiwas ang sisidlan. Ang banga ng hamog. Kapag panahon ng paghamon, ihihipan mo lamang ito at lalakas ang iyong liwanag. Ngunit tandaan mo, ang kayamanan na angkop sa iyo ay hindi pilak o salapi. Ito'y kasangkapan, kabuhayan, kapatiran. Nagising si Elias na may nakadikit na hamog sa kaniyang palad. Malamig ngunit tila humuhuni. Pinakiramdaman niya ang paligid, katahimikan, huni ng kuliglig at banayad na hingal ng gabi. Sa siwang ng bintana, naroon ang hugis ng balete sa malayo, parang bantayog ng hiwaga. Kung panaginip man, bakit parang totoo? Bulong niya. Kinabukasan, parang mas magaang ang akyat baba niya sa mga niyog. Napansin niyang mas mabilis mapuno ang tukil. Tila mas masarap ang agos ng dagta, mas buhay ang timpla. Nang tikman niya ang kaunting katas, kinapa ang asim at tamis nito, may kakaibang hinog na lasa. Kung dati nag-aantay siya ng ilang linggo bago maganda ang suka, ngayon pa lang parang may pangakong bago. Salamat, bulong niya sa hangin. Mula sa lilim, may sagot na halakhak. Si Amihan, magiliw at musmos, na parang hangin sa pagitan ng palad. Sa hapon, dumating sa baryo ang paborito niyang suki, si Doña Caridad, biyudang may-ari ng 2 tindahan sa bayan. Elias, anya, iba ang suka mo ngayon. May lambing? Bigla siyang napangiti at sa ngiti niyang iyon parang may pinto na tumiklop at nagbigay daan sa sinag. Magdadagdag ako ng order, ha? At kung maaari, simula sa susunod na linggo, 2 garapon pa. Sumikdo ang dibdib ni Elias. Maaaring maliit sa mata ng iba, ngunit sa kaniya, ito na ang unang kaluskos ng pag-angat. Maraming salamat po, sagot niya. Mariing itinatago ang tuwa, ngunit hindi mapigilan ng kislap sa mata. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakamasid ang 3 lasinggero. Oh, ayan, sabik na bulong ni Igme kay Tomas. Umuusad ang kinaiinggitan mo. Umirap si Tomas, mariing pinisil ang bote ng tuba. Sabado. Sa sapa, sagot niya, parang panata. Lumubog ang araw at kinagat ng gabi ang gilid ng baryo. Sa pagitan ng katahimikan at huni ng palaka, naglakad si Elias papunta sa gulod. Amihan, tawag niya mahina ngunit malinaw. Sumulpot ang engkanto mula sa lilim. Hawak ang sisidlang yari sa baging at bulaklak na dinala rin sa kaniyang panaginip. Totoo ka, sabi ni Elias, hindi na tanong, kundi pag-amin. Totoo tayo. Wika ni Amihan, ilaw ang tinig. At totoo ang takot mo. Ngunit mas totoo ang tapang mo kapag alam mong may pinoprotektahan. Ang ina mo, ang kabuhayan mo, ang mga punong humihinga kasama mo. Sa Sabado, dadalin mo ito, inilahad niya ang banga ng hamog. Magaan ngunit puno ng malamlam na tila pinagsamang hamog at sinag. Huwag kang matatakot sa kanilang mga salagubang. Matatakot sila sa liwanag kapag ang liwanag ay hindi yabang, kundi kabutihan. Kinuha ni Elias ang banga at sa sandaling dumampi ito sa kaniyang palad, naramdaman niya ang tibok na parang puso ng puno. Bakit mo ako tinutulungan ng higit pa sa payo? Tanong niya. Dahil matagal ka nang may yaman, Elias. Sagot ni Amihan at tumingin sa hilaga kung saan kumikindat ang mga tala. Hindi mo lang nakikita. Ang gagawin ko lang ay ipaalala sa iyo kung saan ito nakabaon. Sa pag-uwi ni Elias, napansin niyang mas magaan ang kaniyang yabag kahit may laman ang dibdib niya ng kaba para sa Sabado. Nagdidilim na ang langit,
Nagkukunot ang kilay ng ulap, ngunit may liwanag sa kanya na parang di mapapawi ng anino. Sa paglampas niya sa pilapil, sumikoy ang hangin. Dala ang amoy ng madamong basa, dahon ng niyog at banayad na asim ng suka. Isinara niya ang pinto ng bahay at huminga ng malalim, hinaplos ang bangga ng hamog na nakatago sa loob ng sako. "Inay," tawag niya, "may pag-asa." At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti si Aling Pina na hindi nagtatago ng pag-aalala. "May pag-asa, anak." Sa labas, may dumaan na anino sa gilid ng kalsada. Mapulang panyo, kumikinang na mata at boteng berde sa palad. Huminto ito saglit, tumikhim at nagpatuloy sa dilim. Sa tindahan, umiindayog ang tawanan nila Tomas, Igme at Peloy. Ngunit sa pagitan ng kanilang halakhak, may kumakaluskos na kaba na sila lang ang nakaririnig. Sapagkat ang hangin sa baryo San Felicidad ay may bagong timpla. At ang bagong timpla ay hindi lamang asim, hindi lamang tamis. Ito'y pangakong may katotohanan. At sa Sabado, sa tabing sapa, magsasalpukan ng dilim na may pakpak at liwanag na may ugat. Pagsapit ng Sabado, tila mas mabigat kaysa karaniwan ang simoy ng hangin sa baryo San Felicidad. Ang mga aso'y nag-uunahang tumahol sa bawat dumaraan at ang mga palaka sa sapa ay tila umaawit ng iisang dasal. Mula pa lamang umaga, ramdam ni Elias ang paglalagablab ng kaba sa kaniyang dibdib. Pero itinuloy niya pa rin ang gawain. Pag-akyat sa mga niyog, pag-igib ng dagta at pagbuhat ng tukil. Kailangan niyang magpakasipag para hindi mahalata ng inay ang pinipigil niyang takot. "Anak," wika ni Aling Pina habang nagluluto ng monggo, "kung hindi mo na kailangang pumunta, huwag ka na. Wala kang utang sa kanila." Napatingin si Elias sa ina. Kita niya ang bakas ng pagod at pangamba sa mukha nito at mas lalong lumakas ang kaniyang pasya. "Inay," sagot niya, "hindi ako pupunta para sa kanila. Pupunta ako para sa atin. Para sa niyog na bumubuhay sa atin at para wala ng mga has na umapi sa atin." Hapon pa lamang, naguunahan ng magtungo ang mga tao sa tabing sapa. Sa baryo, bihirang magkaroon ng ganitong hamon kaya't parang pista ang dating. May mga bata pang nag-akyat ng bangkito, mga nanay na may dalang abaniko at matatanda na may sariling kwento kung paanong dati raw may mga laban ng albularyo laban sa mambabarang. Sa gitna ng madla, naroon sina Tomas, Igme at Peloy, nakangising parang mga sabik sa laro. Sa kanilang tabi, nakaupo si Apolinaria, ang mambabarang, nakabalabal ng itim na tela at may hawak na bote ng salagubang. Ang kaniyang mga matay parang kumikislap sa dilim kahit may araw pa. "Nasaan ang mananggiti?" sigaw ni Tomas, sabay hagikik. Baka tinamaan na ng uod sa tiyan. Ngunit sa kabilang dulo ng pilapil, lumitaw si Elias, bitbit ang isang maliit na sako. Hindi niya inilabas ang laman, ang banga ng hamog na ibinigay ni Amihan, ngunit ramdam niya ang malamig na tibok nito sa kaniyang palad. Naglakad siya patungo sa gitna ng sapa, walang pag-aalinlangan sa mga mata. Tumayo si Apolinaria, mabagal at mabigat ang bawat hakbang. Inangat niya ang bote at niyugyog at mula roon ay naglabasan ng maitim na salagubang gumagapang sa kaniyang braso, tila uhaw sa dugo. "Kung tunay kang matapang, Elias," sabi nito, "ipakita mo kung paano ka magtatanggol. Kapag natalo ka, ang niyog na pinagmumulan ng kabuhayan niyo'y matutuyo. Kapag nanalo ka," ngumisi siya, "walang mangangahas na hamakin ka." Nagsigawan ng mga tao. May ilan na nagsabi ng, "Uwi ka na, Elias," at may iba namang, "Labanan mo siya." Humigpit ang hawak ni Elias sa sako. Sa kaniyang isipan, biglang nagbukas ang tinig ni Amihan. "Huwag kang mangamba. Ang dilim ay laging natutunaw sa liwanag. Ihinga mo ang tapang
at ipapaalala ko sa iyo ang yaman." Binitiwan ni Apolinaria ang isang kumpol ng salagubang. Parang ulap ng gabi na gumagapang, lumipad ang mga ito papunta kay Elias. Narinig niya ang hiyawan ng mga tao, ang tili ng mga bata, at ang malutong na halakhak ni na Tomas. Dahan-dahan niyang inilabas ang banga ng hamog mula sa sako. Sa pagangat niya rito, sumilay ang malamlam na liwanag na tila nagmula mismo sa buwan at hamog ng madaling araw. Inihip niya ang bunganga ng banga at mula rito'y kumalat ang maputing usok na may amoy ng sariwang dahon at dagta ng niyog. Pagdampi ng usok sa mga salagubang, nagsimula ang mga itong mangisay at bumagsak isa-isa parang abo na dinadala ng hangin. Ang iba namay nagpalit ng anyo. Mula sa maitim na insekto'y naging alitap-tap na kumikislap at muling lumipad palayo. Nang makita iyon ng mga tao, nag-umapaw ang bulungan, milagro, engkanto, pagpapala ng kalikasan. Nanginginig ang mga kamay ni Apolinaria. "Hindi pa tapos!" sigaw niya. Mula sa kanyang palad, inilabas niya ang isang uod na malaki, puti at namimilipit, at ibinato kay Elias. Humakbang si Elias, hindi umatras. Itinaas niya ang banga ng hamog at mula rito'y bumuhos ang malamlam na liwanag. Binalot ang kaniyang katawan na parang kalasag. Pagsalpok ng uod, ito'y nagliyab at nagbago ng anyo. Naging isang bulaklak na maputi at nahulog sa tubig ng sapa. Tahimik ang lahat, nakatitig sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang tampulan ng biro, kundi ng paghanga. Huminga ng malalim si Elias at nagsalita, "Hindi ko hiniling ang laban na ito, pero dumating ito sa akin. Kung ako'y magtatanggol, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa lahat ng marangal na naghahanap buhay. Hindi dapat maging sandata ang barang at pananakot para lamang sa inggit at alak." Nabaling ang tingin ng mga tao kay Tomas, Igme at Peloy. Wala silang masabi, nakatungo lamang, nanginginig ang tuhod. "Ngayon," patuloy ni Elias, "huwag na kayong lumapit sa akin at sa pamilya ko. Kung may kailangan kayo, matutong magbanat ng buto, hindi maghuthot sa pawis ng iba." Nangilid ang galit sa mukha ni Apolinaria, ngunit bago pa siya muling makakilos, biglang dumampi ang malamig na hangin mula sa puno ng balete. May aninong dumaan, si Amihan, nakamasid, hindi nakikita ng lahat, ngunit ramdam ni Elias ang basbas ng presensya nito. At sa huling saglit ng araw na iyon, natuldukan ang unang laban ni Elias laban sa inggit, lasinggero at mambabarang. Ngunit alam niyang ito'y simula lamang, sapagkat ang yaman at liwanag na ipinagkaloob sa kanya ay tiyak na pagkakaguluhan ng mas marami pang nilalang. Kinabukasan matapos ang laban sa sapa, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo San Felicidad. Ang mga mata ng mga tao na dati sanay tumingin kay Elias ng pangmamaliit, ngayoy puno ng pagtataka at paggalang. Sa bawat hakbang niya sa pilapil, may bumabati ng "Magandang umaga, Elias," o kaya'y "Salamat sa ipinakita mo kagabi." Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya nagdiriwang. Ang kaniyang isip ay puno ng tanong. Ano nga ba ang kapangyarihan ng banga ng hamog? Bakit ako ang pinili ni Amihan? At hanggang kailan ko magagamit ito laban sa mga nagtatangkang manggulo? Sa kaniyang pag-akyat muli sa mga puno ng niyog, napansin niya ang kakaiba. Ang dagta mula sa mga bulaklak ng niyog ay masagana at mas mabilis dumaloy. Kapag isinilid niya sa tukil, hindi ito madaling mapanis at mas mabango pa kaysa dati. Nang ibenta niya kina Doña Caridad at iba pang suki, halos magsiksikan ang mga tao para lamang makakuha ng sukat tuba mula sa kaniya. "Elias," wika ni Doña Caridad, "ito ang pinakamasarap na suka na natikman ko. Bibili ako ng higit pa at ipapadala ko sa aking kapatid sa bayan.
makikilala ka sa labas ng San Felicidad. Hindi makapaniwala si Elias. Kung dati tinitipid niya ang barya para makabili ng asin, ngayon ay may sobra pa para sa karne at bagong damit ng kaniyang ina. Umiyak sa tuwa si Aling Pina habang inihahanda ang bagong tabing sa bintana ng kanilang bahay. Ngunit hindi nalilimutan ni Elias ang balete at ang kaibigang engkanto. Muli siyang nagtungo roon ng dapit hapon. At gaya ng inaasahan, lumitaw si Amihan, may ngiting banayad at matang tila nakakaalam ng lahat. Maganda ang ginawa mo, Elias, ani Amihan. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan ay parang niyog. Mabunga lamang kung aalagaan ng tama. Kapag pinabayaan, natutuyo. Kapag ginamit sa kasakiman, bumabagsak. Bakit ako ang binigyan ng ganitong yaman? Tanong ni Elias. Marami namang mas may kaya, mas malakas, mas matalino. Gumiti si Amihan. Dahil hindi yaman ng bulsa ang hinahanap ng kagubatan. Ang hinahanap nito'y yaman ng loob. Ikaw kahit minamaliit, hindi tumitigil magpasalamat. Kaya't ikaw ang pinili. Napayuko si Elias, ramdam ang bigat at saya ng mga salita. Amihan, natatakot ako. Hindi ba't kapag may yaman, may inggit? Kapag may liwanag, may lilim na gustong tumakip? Tumango ang engkanto. At iyon ang paparating. Ang laban mo sa sapa ay hindi ang huli. May mas malalaking mata na ngayon ay nakatitig sa iyo. Samantala, sa isang kubo sa gilid ng kagubatan, nagtipon sina Tomas, Igme at Peloy, kasama si Apolinaria. Galit na galit ang mambabarang, hawak-hawak ang isang maliit na kahon na puno ng uod at sa lagubang na nagkikislapan ang mga mata. Hindi pwedeng matapos ng ganun lang, singhal ni Apolinaria. Nilapastangan niya ang aking kapangyarihan at ang mas masakit pinagtawanan ako ng mga tao. Anong gagawin natin, pinsan? Tanong ni Tomas, nanginginig ngunit puno ng inggit. Lalong gumanda ang buhay ng Elias na yun. Samantalang kami, wala pa ring maipambili ng alak. Ngumisi si Apolinaria, mabanggis. Kung ilaw ang kalaban, mas malakas ang dilim na nagmumula sa puso ng tao. Hahanapin natin ang mas matinding tulong, isang nilalang na higit pa sa barang, higit pa sa lason. At kapag dumating iyon, luluhod si Elias sa harap natin at sa kanilang mga mata kumikislap ang apoy ng panibugho na walang kasukat. Sa baryo, masaya ang mga tao na nakikinabang sa bagong ani ni Elias. Ngunit sa kaniyang puso may kasamang bigat ang kasaganaan. Alam niyang darating pa ang mas mabibigat na pagsubok, kaya't mas lalo siyang nagsikap, hindi lang para yumaman, kundi para maging handa, para sa pamilya niya, para sa mga taong umaasa sa kanya, at para sa pagkakaibigang hindi nakikita ng iba ngunit laging nariyan, si Amihan, ang engkanto ng balete. At sa dilim ng kagubatan, nagsimula ng gumalaw ang mga aninong mas malupit kaysa sa mambabarang, mga nilalang na matagal nang nananahimik ngunit ngayon ay ginising ng inggit at kasakiman ng tao. Lumipas ang mga araw at lalo pang sumigla ang kabuhayan ni Elias. Sa bawat umaga, sunod-sunod na kumakatok sa kanilang bahay ang mga suki. May dalang bayong, banga at kahit mga garapon para lamang makabili ng suka at tuba. Ang mga dati umaalipusta sa kanya ay ngayon nakikipagkamay at nakangiti, pilit na nakikipagkaibigan. Elias, wika ng kapitan ng baryo. Nais ka naming imbitahan sa pulong sa darating na linggo. May plano kaming gawing pangunahing produkto ng San Felicidad, ang suka at tubang gawa mo. Maaari nating ipagbili sa bayan. Hindi makapaniwala si Elias. Noon, siya ay tinatawag lamang na Prinsepeng Suka. Ngayon, pinagpaplanuhan ng baryo ang kanyang ani. Ngunit sa likod ng mga papuri, dama niya ang mga matang may kislap ng inggit. Sa isang madilim na sulok ng tindahan ni Sabas, nakita sina Tomas, Igme at Peloy. Namumula ang mga mata sa alak at sumisingasing ang galit. Hindi na ako makatiis.
Singhal ni Tomas, hampas ang bote sa lamesa. Dati, siya ang tampulan ng biro. Ngayon, siya na ang bida. Ni hindi man lang tayo binibigyan ng libreng lagok, dagdag ni Igme. Samantalang sa ibang tao, panay ang alok niya, parang sinasadya. Tahimik lang si Peloy, ngunit baka sa kanyang muka ang pagkadismaya. At sa bawat araw na lumilipas, mas maraming kumakampi sa kanya. Kapag nagpatuloy ito, wala nang kikilalanin sa baryo kundi siya. Dumating si Apolinaria, hawak ang kanyang bote ng mga kulisap. Sinabi ko na sa inyo, hindi pa tapos ang laban. Ngunit kailangan nating humingi ng tulong sa mas malakas. May kakilala akong nilalang sa kabilang bundok. Isang matandang mangkukulam na bihasa sa mas madidilim na sining. Siya ang magbibigay sa atin ng paraan para pabagsakin si Elias. Nagkatinginan ang tatlo. Sa kanilang mga puso, ang inggit ay naging apoy, at ang apoy ay handa nang lamunin ang kahit sinong masusunog kasama. Samantala, muling nagtungo si Elias sa ilalim ng balete. Naghihintay na si Amihan, nakaupo sa ugat na parang hari ng kagubatan. Elias, ani Amihan, nararamdaman mo ba? Ang inggit ay lumalaki at may mga nilalang na gustong samantalahin ito. Tumango si Elias. Oo, Amihan. Araw-araw, ramdam ko ang mga matang nakatingin. Para bang hinihintay nilang madapa ako. Ngumiti ang engkanto. At hindi mo dapat kalimutan, hindi ka nag-iisa. Ang banga ng hamog ay bahagi lamang ng basbas. May isa pang yaman na nakalaan sa iyo. Ngunit hindi ko pa ito maibibigay. Kailangang dumaan ka muna sa pagsubok ng loob. Anong klasing pagsubok? Tanong ni Elias. Isang pagsubok na hindi laban sa barang o kulam, sagot ni Amihan, kundi laban sa sariling takot at tukso. Kapag dumating iyon, alalahanin mo, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Napaisip si Elias. Takot at tukso. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit batid niyang malapit na ang panahon. Sa kabilang bundok, dinala ni Apolinaria ang tatlo sa isang kubong yari sa kawayan at pawid, napapalibutan ng matitinik na halaman. Doon nakatira ang matandang mangkukulam na si Lakang Ibarra. Payat, kulubot ang balat, at may mga matang naglalagablab sa ilalim ng makapal na kilay. Anong kailangan ninyo sa akin? Tinig na parang bitak ng tuyot na kahoy. Isang binatang mananggiti, sagot ni Apolinaria. May engkantong nagtatanggol sa kanya. Gusto naming wasakin siya, kasama ang lahat ng pinagkukunan niya ng lakas. Umiling si Lakang Ibarra, ngunit ngumisi. Kung engkanto ang nasa tabi niya, hindi sapat ang barang o lason. Kailangan natin ng itim na orasyon at sakripisyo. Handa ba kayong mag-alay? Napatigil ang tatlo, ngunit dahil sa inggit at pagnanasa, sabay-sabay silang tumango. Handa, sabi ni Tomas. Ngumiti si Ibarra at sa kanyang ngisi kumislap ang apoy ng mas matinding dilim. Kung gayon, magsisimula na tayo. Ang hamog na bumabalot sa kanya ay hindi tatagal kapag binalot ng usok ng sumpa. At sa gabing iyon, nagliyab ang apoy ng kulam sa bundok. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan muli ni Elias ang balete. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi liwanag ang bumalot sa paligid, kundi usok na maitim, may amoy ng nasusunog na damo. Naroon si Amihan, nakatingin sa kanya, ngunit malayo at malungkot ang mga mata. Elias, tinig ng engkanto, handa ka na ba? Sapagkat ang darating na unos ay hindi na simpleng pananakot. Ito'y pagsubok na susukat kung hanggang saan kakayang igupo ng inggit at kasakiman ng tao. Nagising si Elias na pawisan at hinihingal. Humawak siya sa ilalim ng banig kung saan nakatago ang banga ng hamog. Ramdam niya ang malamig na tibok nito, parang sinasabi, "Handa ka na." Ngunit sa labas ng kanilang bahay,
may 3 aninong naglalakad sa dilim. Dala ang sumpa ng isang mangkukulam at ang galit na hindi kayang patahimikin ng alak. Madaling araw pa lamang, bumangon si Elias upang akyatin ang mga niyog. Ngunit pagkabukas ng pinto, sinalubong siya ng kakaibang hangin, malamig ngunit mabigat, at may amoy ng nasusunog na damo. Napakunot ang kanyang noo. Iba ito sa karaniwang simoy ng baryo. Sa mga pilapil, napansin niyang nanlilimahid ang mga dahon ng palay, tila ba nalalanta kahit walang tagtuyot. Ang mga aso sa paligid ay tahol ng tahol, ngunit tila walang nakikitang dahilan. Habang umaakyat siya sa puno ng niyog, ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan. Parang may humihila pababa. Nang subukan niyang tusukin ang bulaklak ng niyog, ang dagtay hindi umagos gaya ng dati. Sa halip, kumunot ang mga dahon at parang may aninong dumaan sa ibabaw. Elias. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Malamig, pabulong, ngunit puno ng pangungutya. Hindi ka magtatagal. Ang animoy matutuyo at ikaw ay luluhod. Napahinto si Elias. Iba ang tinig na ito. Hindi si amihan. Hindi engkanto. Kinahapunan, nag-umpukan ang mga tao sa tapat ng tindahan ni Sabas. Narinig niyo ba? 3 puno ng niyog ni Elias natuyo na agad. Wala ni isa patak ng dagta. Bulong ng isa. Hindi ba't sabi ng mga matatanda, kapag mabilis ang pag-angat ng isang tao, may kapalit? Dagdag ng isa pa. Baka naman sumpa. Kumalat ang usap-usapan. Ang mga papuri kahapon ay napalitan ng pangamba at pagdududa. May ilan pa na nagsabing baka kaya may engkantong araw na nagtatanggol kay Elias at ang engkanto'y maaaring humihingi ng kapalit. Tahimik lamang si Elias, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang mabigat na tinig ng mga tao. Hindi niya masabi ang totoo, na may banga ng hamog siya at may engkantong kaibigan, sapagkat baka sa halip na paniwalaan, lalong husgahan. Gabi. Muli siyang nagtungo sa balete. Naghihintay na roon si amihan, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngunit hindi na ito nakangiti. Elias, ani ng engkanto, nararamdaman mo na ba ang sumpa? Tumango si Elias. Oo, 3 puno ng niyog ko tuyo na at nagsisimula ng magduda ang mga tao. Anong gagawin ko, amihan? Huminga ng malalim si amihan. May kumilos laban sa iyo. Hindi na ito basta paninira ng lasinggero o pananakot ng barang. Ito'y gawa ng isang mangkukulam na gumagamit ng itim na orasyon. At alam ko kung sino ang nag-udyok, sina Tomas, Igme, Peloy at si Apolinaria. Nagningas ang galit sa dibdib ni Elias, ngunit pinigil niya ito. Paano ko lalabanan? Hindi ko sila kaya sa ganong kapangyarihan. Inilahad ni amihan ang kanyang palad. Narito ang pangalawang basbas, ang butil ng liwanag. Ipinakita niya ang isang maliit na buto, kasing laki ng mais, ngunit kumikislap na parang tala. Itanim mo ito sa tabi ng iyong mga puno. Kapag tumubo, babalikan ng lupa ang sigla nito. Ngunit higit pa roon, ang butil na ito'y magtatanggol laban sa anumang sumpa, basta't malinis ang iyong loob. Kinuha ni Elias ang butil at dama niya agad ang init nito sa kanyang palad. Parang tibok ng puso, nakikiayon sa kanyang sariling damdamin. Amihan, sabi niya, hindi ako susuko. Kung ang kayamanan ng puso ang batayan, ipapakita ko na hindi kayang lamunin ng dilim ang liwanag. Ngumiti si amihan at muling lumambot ang kanyang muka. Iyan ang tunay na tapang. Samantala, sa kubo ni Lakang Ibarra, nagliliyab ang apoy sa gitna ng bilog ng abo. Nakapalibot sina Tomas, Igme, Peloy at Apolinaria. Nakahubad ang kanilang paa at hawak nila ang tig-isang piraso ng dahon na sinunog, may amoy ng dugo ng manok.
Sa gabing ito, bulong nila Kang Ibarra, ipinapasa ko sa inyo ang usok ng sumpa. Sa bawat niyog na inyong tatahakin, sa bawat tukil na inyong sisirain, madarama ni Elias ang pagkalanta. Ngumisi si Tomas, sabik na sabik. Kung gayon sa wakas, babagsak din siya. Ngunit hindi nila alam, sa bawat salitang binibitawan nila, mas lalong umiilaw ang butil na hawak ni Elias, handa nang itanim bilang panlaban sa kadiliman. At sa darating na mga araw, magsasalpukan ang usok ng sumpa at ang liwanag ng butil. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo si Elias sa kanyang maliit na taniman ng niyog. Bitbit niya ang butil ng liwanag na ibinigay ni Amihan. Ang paligid ay tahimik, ngunit ramdam niya ang mabigat na presensya ng sumpa. Parang may usok na nakadikit sa mga dahon at ang mga puno'y nakayuko, tila ba nalulungkot. Lumuhod si Elias sa lupa at ibinaon ang butil sa tabi ng pinakamatandang puno. Tabi-tabi po, maingat niyang bulong. Naway tanggapin ng lupa ang butil na ito at ibalik ang sigla ng ating ani. Pagkatabon niya ng lupa, biglang may malamlam na kislap na lumabas mula sa lupa. Dahan-dahang umikot ang liwanag, parang alon ng tubig, at pumatak sa mga ugat ng niyog. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, narinig ni Elias ang tiktik ng dagta na muling dumadaloy sa tukil. Pagsapit ng tanghali, nakitang muli ng mga tao na umaagos ang dagta mula sa mga puno ni Elias. Milagro! Bulalas ni Aling Pina. Kaninang madaling araw, halos patay na ang mga puno. Ngayon, parang muling nabuhay. Nagsimula na namang dumagsa ang mga suki. Ang suka at tuba ay mas mabango at mas masarap pa kaysa dati. Ang mga tao ay nagsisiksikan sa tindahan ni Doña Caridad upang makabili. Ngunit kasabay ng kanilang paghanga ay may halong takot. May engkanto talaga sa likod ng lahat ng ito, bulong ng iba. Hindi kaya humingi ng kapalit? Naririnig ni Elias ang mga bulungan, ngunit hindi siya nagpapaapekto. Alam niyang hindi engkanto ang humihingi ng kapalit, kundi mga taong sakim at naiinggit. Samantala, sa kubo ni Lakang Ibarra, galit na galit si Apolinaria. Paano nangyari iyon? Inilagak na natin ang sumpa, pero muling nabuhay ang mga puno. Sumimangot si Lakang Ibarra. May basbas na nakapaloob sa lupa. Hindi karaniwang tao si Elias, may nagtatanggol sa kanya. Engkanto, sigaw ni Apolinaria. Alam kong may engkantong nasa likod nito. Nagngalit ang mga ngipin ni Tomas. Kung ganon, kailangan nating puksain ang mismong engkanto. Kapag wala siyang tagapagtanggol, wala siyang laban. Ngumisi si Ibarra, mabagal ngunit nakakatindig balahibo. Kung engkanto ang kalaban, may ritual na maaaring magpahina sa kanila. Ngunit, kailangan ng isang sakripisyo. Buhay kapalit ng lakas. Nagkatinginan ang tatlong lasinggero. Tahimik si Igme, nanginginig, ngunit si Tomas, dala ng sobrang inggit, ay walang pag-aalinlangan. Gagawin namin. Gabi. Muli silang nagtagpo ni Elias sa ilalim ng balete. Ngayon, tila mas malamlam ang mukha ni Amihan. Elias, ani ng engkanto. Ramdam ko ang ritual ng kadiliman. Hindi na lamang ikaw ang kanilang pakay. Ako man ay nais nilang puksain. Nagulat si Elias. Paano nila magagawa iyon? Hindi ba't engkanto ka? Totoo, sagot ni Amihan. Ngunit kahit kami, may kahinaan. Kapag ginamit ang tamang orasyon at sakripisyo, maaaring mapatid ang aming lakas. Kaya't kailangang maging maingat ka. Hindi lamang ani ang nakataya ngayon, kundi ang ating pagkakaibigan. Napahigpit ang kamao ni Elias. Hindi ko hahayaan. Kung lalaban sila sa iyo, lalaban ako para sa iyo. Hindi kita pababayaan. Napangiti si Amihan, bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. Iyan ang tunay na kayamanan, Elias. Ang katapatan.
Ngunit sa dilim ng kubo ni Lakang Ibarra, nagsimula na ang kanilang paghahanda. May manok na puti na nakatali at isang bilog ng abo at dugo sa sahig. Habang umaawit ng orasyon si Ibarra, sabay na sumigaw sina Tomas, Igme, Peloy at Apolinaria. Sa usok ng dilim, sa abo ng sakripisyo, sa lakas ng kasakiman, itali ang engkanto, at mula sa kanilang bibig, lumabas ang maitim na usok, lumilipad patungo sa kagubatan kung saan naroroon ang balete. Sa mga susunod na gabi, magsisimula ang pinakamapanganib na pagsubok ni Elias. Ang pagliligtas hindi lamang sa kanyang kabuhayan, kundi sa kanyang kaibigang engkanto. Sa unang gabi matapos isagawa ni Lakang Ibarra ang ritual, kakaibang katahimikan ang bumalot sa Barrio San Felicidad. Ang mga kuliglig na dating nagsisigawan tuwing dilim ay tila natahimik. Ang mga aso nakayuko at nakatago sa ilalim ng kanilang mga kubo. Sa ilalim ng balete, nakaupo si Amihan, ngunit ngayoy mabigat ang kanyang anyo. Ang dati liwanag na umaalalay sa kanya ay parang pinupunit ng mga aninong pumapaloob sa kanyang paligid. Ang mga ugat ng balete ay parang kumikislot, nagwawala sa hindi nakikitang lakas. Elias, mahinang tinig ng engkanto, halos pabulong. Nararamdaman ko ang kanilang ritual. Pinipilit nila akong itali, pinipilit nila akong mawala. Agad na dumating si Elias, hingal na hingal sa pagmamadali mula sa kanilang kubo. Amihan, anong nangyayari sa iyo? Nakita niyang nanginginig ang kaibigan, at ang balat nitong dating kumikislap ay ngayoy nanlalabo. Lumapit siya at hinawakan ang balikat nito, ngunit sa paghawak, dumampi sa kanyang palad ang malamig na usok na parang usok ng sinunog na dahon. May nagbabalak sa akin, wika ni Amihan. Hindi nila ako matataboy ng ganito kadali, ngunit kung magpapatuloy sila sa ritual, baka mapatid ang aking lakas. Naggit-ngit si Elias. Sila Tomas, si Apolinaria, si Lakang Ibarra. Halos mabasag ang kanyang mga ngipin sa pagkakakagat. Kung ganon, hindi na sapat na ipagtanggol ko lang ang sarili ko. Kailangang iligtas din kita. Ngumiti si Amihan, kahit nang hihina. Ngunit tandaan mo, Elias, hindi lakas ng braso o galit ang magwawagi laban sa dilim, kundi ang paninindigan ng puso. Ang banga ng hamog at ang butil ng liwanag ay sandata lamang, ang tunay na kalasag ay ikaw. Samantala, sa kubo ng mangkukulam, patuloy ang kanilang pagrorosaryo ng dilim. Umiikot sina Tomas, Igme at Peloy sa paligid ng bilog ng abo, habang hawak ni Apolinaria ang bote ng mga kulisap. Sa gitna, si Lakang Ibarra ay may hawak na itim na kandila at mula rito'y tumatagas ang maitim na usok. Malapit na, bulong ng matanda. Sa ikatlong gabi, mawawala na ang engkanto. Ngunit hindi nila alam na sa bawat usok na inilalabas nila, ramdam ni Elias ang bigat nito sa kanyang dibdib. Parang pinupunit ang hangin ng baryo at bawat nilalang, puno, ibon at hayop ay nagiging balisa. Kinabukasan, pinilit ni Elias na ipagpatuloy ang kanyang gawain. Umakyat siya sa mga puno, nag-ani ng dagta at nagbenta ng suka at tuba. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Anak? Wika ni Aling Pina. Bakit parang lagi kang may iniisip? Kung may problema, sabihin mo sa akin. Napatingin si Elias sa kanyang ina. Gusto niyang ikwento ang lahat. Ang engkanto, ang sumpa, ang laban ng liwanag at dilim. Ngunit natakot siyang baka hindi siya paniwalaan, kaya't ngumiti na lang siya at nagkunwang maayos. Wala po, inay. Pagod lang. Ngunit sa kanyang loob, ramdam niya, hindi na siya nag-iisa sa laban. Pati ang kanyang ina at ang buong baryo ay maaaring madamay kung hindi niya mapipigilan sina Tomas at ang mangkukulam. Gabi. Muling bumalik si Elias sa balete.
Ngayon, halos kalahati ng liwanag ni Amihan ay natabunan ng usok. Ngunit nang makita si Elias, nagkaroon ng munting kislap sa mga mata ng engkanto. Elias, wika nito, oras na upang ibigay ko ang pangatlong basbas. Ngunit mag-ingat, hindi ito sandata na basta-basta. Ito'y pagsubok. Inilabas ni Amihan mula sa kanyang dibdib ang isang singsing na yari sa pilak na may ukit ng dahon ng niyog. Ito ang singsing ng sigla. Kapag sinuot mo, mararamdaman mo ang bigat ng lahat ng kaluluwa sa paligid mo, mabuti man o masama. Ngunit ang panganib, maaari kang lamunin ng bigat ng kadiliman kung mahina ang iyong loob. Tumingin si Elias sa singsing. Alam niyang delikado, ngunit alam din niyang kailangan niya ito upang iligtas si Amihan. Dahan-dahan niya itong sinuot sa kanyang daliri. Pagdampi ng singsing, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Narinig niya ang iyak ng mga hayop, ang sigaw ng mga puno, at ang bulungan ng mga taong puno ng inggit at takot. Halos mahulog siya sa lupa sa sobrang bigat. Elias! Sigaw ni Amihan. Agad na inalalayan siya. Tandaan mo, huwag mong hayaang lamunin ka ng kanilang kasamaan. Ituon mo ang iyong isip sa kung ano ang iniingatan mo, ang iyong pamilya, ang iyong kabuhayan, at ang iyong katapatan. Pumikit si Elias, at sa kanyang isip ay lumitaw ang mukha ng kanyang ina, ang mga puno ng niyog na bumubuhay sa kanila, at ang ngiti ng kanyang kaibigang engkanto. Dahan-dahan, gumaan ang bigat at ang singsing ay nagningning ng liwanag na parang araw. Handa ka na, Elias, sabi ni Amihan. Ngunit magmadali ka. Sa ikatlong gabi, kapag natapos ang ritual, mawawala ako sa mundong ito. At kapag nawala ako, hindi lamang ikaw ang malulugmok, kundi ang buong baryo. Sapagkat kapag nagtagumpay ang kadiliman, ang lahat ng sigla ng lupa ay matutuyo. Napakuyom si Elias ng kamao. Hindi ko hahayaan. Lalaban ako para sa iyo, para sa aking ina, at para sa San Felicidad. At sa unang pagkakataon, dumagundong ang hangin sa paligid ng balete, parang pumapalakpak sa panata ni Elias. Dumating ang ikatlong gabi, at tulad ng sinabi ni Amihan, iyon ang pinakamapanganib na oras. Ang buwan ay bilog, ngunit nababalutan ng makapal na ulap. Ang hangin ay malamig, mabigat, at tila ba puno ng mga bulong na hindi kayang unawain ng karaniwang tainga. Sa kubo ng mangkukulam, nagtipon sina Tomas, Igme, Peloy, Apolinaria at Silakang Ibarra. Sa gitna ng kanilang bilog, nakaluhod ang manok na puti, nakatali ang paa at may abot dugo na nakapalibot sa sahig. Nakataas ang mga kamay ni Ibarra at sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga salitang hindi pantao, mga orasyon ng kadiliman. Ngayong gabi, Anya, ang engkanto ay mawawala at ang liwanag na taglay ni Elias ay lulubog sa usok ng sumpa. Sumigaw ang tatlo, sabay na nag-alay ng dugo mula sa kanilang mga palad at mula rito'y umangat ang maitim na usok dumiretso sa kagubatan. Sa ilalim ng balete, nanghihina si Amihan. Ang kanyang katawan na dati kumikislap ay halos wala ng liwanag. Ang mga ugat ng puno ay kumikislot, parang pinipilipit ng hindi nakikitang kamay. Elias, mahina niyang wika, oras na. Kung hindi mo pipigilan ng ritual, mawawala ako. Agad na tumakbo si Elias, hawak ang banga ng hamog, suot ang singsing ng sigla, at dala ang tapang na mas matibay kaysa sa bakal. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang bigat ng kasamaan. Parang may mga kamay na humihila sa kanya pababa. May mga tinig na nagbubulong ng pagdududa. Sumuko ka na, Elias. Wala kang laban. Ikaw ay mananggiti lamang. Ngunit bawat bulong ay tinutumbasan niya ng alaala ng kanyang ina, ng kanyang kabuhayan, at ng kanyang kaibigang engkanto. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Hindi habang may tao akong pinoprotektahan.
Dumating siya sa kubo ng mangkukulam. Nakita niyang umiikot sina Tomas, Igme at Peloy, nakapikit ang mga mata habang hawak ni Apolinaria ang bote ng mga kulisap. Sila Kang Ibarra ay nakatayo sa gitna, hawak ang kandilang itim na halos lamunin ng apoy ang paligid. "Elias!" sigaw ni Tomas nang makita siya. "Hindi ka makikialam dito. Sa wakas mawawala ang engkanto mong bantay." Ngumisi si Ibarra. "Narito ka." Ang batang binigyan ng liwanag, ngunit sa dilim lahat ng liwanag ay nauupos. Hinugot ni Elias ang banga ng hamog at inihip ito. Agad na kumalat ang malamlam na liwanag at ang usok na nakapalibot sa kubo ay natunaw. Napatras ang tatlong lasinggero at nagsimulang mangisay ang mga kulisap sa bote ni Apolinaria. "Hindi ninyo siya makukuha," sigaw ni Elias. "Hindi ninyo makukuha ang aking kaibigan." Mabilis na binigkas nila Kang Ibarra ang kanyang mga orasyon. Mula sa lupa, umangat ang maitim na anino na parang mga kamay. Sinusubukang gapusin si Elias. Ngunit nagningning ang singsing ng sigla at biglang nagliyab ng liwanag ang kanyang buong katawan. Sa bawat kamay ng anino na dumidikit sa kanya, natutunaw ito at nagiging abo. Ngunit kasabay nito, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mga damdaming nakapalibot. Inggit ni na Tomas, galit ni Apolinaria at kasakiman ni Ibarra. Halos lamunin siya ng bigat na ito, ngunit pinikit niya ang mga mata at itinimon ang isip sa pag-ibig sa kanyang ina at tiwala kay Amihan. "Hindi kayo magwawagi," mariin niyang bulong. Dahil ang dilim na galing sa puso ng tao ay walang laban sa katapatan. Itinaas ni Elias ang banga ng hamog at isinabay sa liwanag ng singsing ng sigla. Mula rito'y sumiklab ang matinding liwanag na tumagos sa bubong ng kubo, parang kidlat na bumiyak sa dilim. Napasigaw si Apolinaria at nabitawan ang bote ng mga kulisap na agad na nagliyab at nagpalaya ng mga insekto, ngunit imbes na umatake, sila'y naging alitaptap at lumipad palayo. Si Tomas, Igme at Peloy ay napaupo, hawak ang kanilang mga mata, habang sila Kang Ibarra ay napaatras, nanginginig. "Imposible, walang mortal na makakatalo sa aking orasyon." Ngunit ang usok ng sumpay nagsimulang maglaho at sa malayo, sa ilalim ng balete, muling sumiklab ang liwanag ni Amihan. "Elias!" Tinig ng engkanto, malakas at malinaw. "Narinig ko ang iyong panata. Ako'y hindi mawawala sapagkat ikaw ang nagpatatag sa aking liwanag." At sa gabing iyon, ang ikatlong gabi ng ritual, hindi nagtagumpay ang kadiliman. Ang balete ay muling nagningning at ang baryo San Felicidad ay nakahinga ng maluwag. Ngunit bago tuluyang matalo, ngumisi sila Kang Ibarra. "Hindi pa tapos ito, Elias. May mas malalakas pang darating. Kapag pinili mong tumayo sa liwanag, ikaw ay magiging kaaway ng lahat ng nilalang ng dilim." At sa huling sigaw, naglaho siya sa ulap ng usok. Hingal si Elias, ngunit sa kanyang dibdib ay may apoy ng tapang. Nilapitan siya ni Amihan, ngayoy muling kumikislap at hinawakan ang kanyang balikat. "Elias, Anya, ngayon ay tunay kang bantay ng liwanag, ngunit ang iyong laban ay nagsisimula pa lamang." At sa ilalim ng bilog na buwan, ipinangako ni Elias sa kanyang sarili, anuman ang darating, hindi siya susuko, hindi habang may mga taong umaasa at may kaibigang handang lumaban kasama niya. Matapos ang ikatlong gabi ng ritual, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo San Felicidad. Ang mga puno ng niyog ni Elias ay muling naging masigla. Ang dagtay umaagos ng masagana at ang mga tao'y muling namangha sa lasa ng suka at tuba na kanyang nililikha. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, nanatiling mabigat ang loob ni Elias. Hindi niya malilimutan ang babala ni Kang Ibarra. May mas malalakas pang darating. Isang araw, dumating si Doña Caridad na may dalang karwahe. "Elias, Anya, dinala ko rito ang pinsan kong si Don Ramon mula sa bayan. Nabalitaan niya ang kakaibang lasa ng iyong suka at tuba.
Nais niyang makita ka at makipag-usap. Lumapit ang matipunong lalaki na nakasuot ng magarang barong. "Ikaw ba si Elias?" tanong niya. Malamig ang tinig. "Marami akong narinig tungkol sa iyo. Nais kong bilhin ang lahat ng ani mo. Linggo-linggo. Ibebenta ko sa bayan at bibigyan kita ng porsyento." Napaisip si Elias. Malaking oportunidad iyon, ngunit naalala niya ang bilin ni Amihan. Ang yaman ay hindi nakukuha sa kasakiman, kundi sa kabutihan. Kaya't maingat siyang sumagot. "Maraming salamat, Don Ramon, ngunit hindi ko kayang ibigay lahat. Marami ring taga-baryo na umaasa sa aking ani. Kung ibebenta ko lahat sa inyo, sino ang magsusupply sa kanila?" Nakunot ang noo ni Don Ramon. "Ibig mong sabihin, tinatanggihan mo ako?" "Hindi ko kayo tinatanggihan, Don Ramon," sagot ni Elias. "Ngunit nais kong panatilihin ang balanse para sa bayan at para rin sa aming baryo." Tahimik si Don Ramon, ngunit ang kanyang mga matay kumislap ng lamig. "Sige, ngunit tandaan mo, Elias, sa bayan, ang kayamanan ay hindi pinaghahati-hatian. Ito'y kinukuha." At umalis siya, iniwan ang mga salitang nagdulot ng bigat sa dibdib ni Elias. Kinagabihan, dumalaw si Elias kay Amihan. "Amihan," wika niya, "may dumating na tagabayan. Nais bilhin lahat ng aking ani, ngunit hindi ko maibigay sapagkat kailangan din ng mga taga-baryo." Tumango si Amihan. "Tama ang ginawa mo, ngunit mag-ingat ka. Ang mga tao mula sa bayan ay may iba't ibang muka. Hindi lahat ay lantad ang hangarin. May ilan na nagtatago ng dilim sa likod ng ginto." "Don Ramon," bulong ni Elias, "pakiramdam ko'y may ibang balak." Ngumiti ng mapait si Amihan. "Nararamdaman ko rin." At ang kanyang anino'y hindi pangkaraniwan. Tila may halong kulam. Nabahala si Elias. Kung ganoon, hindi lamang sina Tomas at Apolinaria ang kanyang kalaban. May mas malawak na kamay na kumikilos mula sa bayan. Samantala, sa isang malaking bahay sa bayan, nagtipon si Don Ramon kasama ang ilang mga kilalang negosyante. Naroon din si Lakang Ibarra, nakaupo sa sulok, nakangiti ng malamlam. "Mga Ginoo," wika ni Don Ramon, "nakita ninyo na. Ang binatang iyon, si Elias, ay may lihim na yaman. Kung mapapasakamay natin siya, magiging atin ang kapangyarihan ng kanyang engkanto, at kapag nakontrol natin iyon, tayo ang mamumuno hindi lamang sa bayan, kundi sa buong lalawigan." Tumawa si Lakang Ibarra. At kung hindi siya sumang-ayon, may paraan naman upang pilitin. Ang engkanto'y mahina pa rin. At kapag nakuha natin siya, ang liwanag ay magiging alipin ng dilim. Nag-ingay ang mga Ginoo, sang-ayon sa balak. At sa gabing iyon, isang bagong panganib ang isinilang, hindi lamang mula sa inggit ng mga lasinggero, kundi mula sa mga makapangyarihan sa bayan na may layuning angkinin ang kayamanan ni Elias. Habang nakaupo sa ilalim ng balete, hinawakan ni Elias ang banga ng hamog at ang singsing ng sigla. Tumitig siya kay Amihan. "Hindi ko sila hahayaan, Amihan. Kahit tagabayan pa sila, kahit mas makapangyarihan, hindi ko ipagkakanulo ang aking baryo." Ngumiti si Amihan, may bahid ng paghanga. "Kung gayon, Elias, handa ka na sa susunod na laban. Ngunit tandaan mo, hindi lang sila ang haharapin mo. Minsan, pati ang tiwala ng mga tao'y susubukin. At sa malayo, ang anino ng bayan ay dahan-dahang lumalapit sa baryo San Felicidad." Ilang linggo ang lumipas at unti-unti nang nakikita ni Elias ang pagbabago sa baryo San Felicidad. Dumami ang suki, gumanda ang ani, at kahit ang mga kapitbahay na dati nagdududa ay natutong magtiwala. Ngunit kasabay ng pag-angat niya ay dumating din ang mga lihim na banta. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa kanyang mga puno ng niyog, nakarinig siya ng yabag. Paglingon niya, 3 lalaki ang dahan-dahang papalapit. Nakasuot sila ng mamahaling damit.
Ngunit ang kanilang mga matay malamlam at ang kanilang mga galaw ay parang alipin ng isang hindi nakikitang puwersa. "Elias," malamig na sabi ng isa, "naparito kami sa ngalan ni Don Ramon. Isang huling pagkakataon, ibigay mo sa amin ang lahat ng ani mo, suka, tuba, at ang lihim na nagbibigay ng lakas dito. Kung hindi lamang ikaw, kundi ang buong baryo mo ang magdurusa." Humigpit ang hawak ni Elias sa bangga ng hamog. Ramdam niya ang bigat ng banta. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Amihan, "Kapag pinili mong tumayo sa liwanag, magiging kaaway ka ng dilim. Ngunit huwag kang matakot sapagkat ang puso ng tao ay mas malakas kaysa anino." "Sabihin mo kay Don Ramon," mariing sagot ni Elias, "na hindi ko ibebenta ang kabuhayan ng aking baryo. Ang yaman na ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng masipag at marangal na tao." Sa utos ng kanilang amo, biglang lumapit ang tatlong lalaki. Ngunit sa bawat hakbang nila, bumuka ang kanilang mga bibig at mula roon ay lumabas ang usok na kulay abo. May halong sigaw ng mga kaluluwang tila nakakadena. Ito'y gawa ni Lakang Ibarra, ang hudyat ng sumpa na galing sa bayan. Agad na isinara ni Elias ang kanyang mga mata, inihip ang banga ng hamog, at bumalot sa paligid ang malamlam na liwanag. Ngunit iba ang usok na ito. Hindi madaling matunaw. Parang may kasamang mga kamay na kumakapit sa kanyang braso, leeg, at dibdib. Ngunit biglang nagningning ang singsing ng sigla. At mula sa liwanag nito, narinig ni Elias ang mga tinig ng kanyang baryo. Ang pagtawa ng mga bata, ang pag-awit ng mga ina habang naglalaba, at ang dasal ng kanyang ina tuwing gabi. "Hindi ninyo sila makukuha!" sigaw niya, at mula sa kanyang dibdib ay sumiklab ang liwanag na tumupok sa usok. Kinabukasan, dumating mismo si Don Ramon sa baryo. Hindi na siya nagkunwari. "Elias," sigaw niya sa gitna ng mga tao, "akala mo ba kayang-kaya mong hadlangan ako? Ang yaman mo'y hindi lamang sa baryo dapat nakikinabang, kundi sa mga makapangyarihan. Ako ang dapat makinabang." Nagsimulang magbulungan ng mga tao. May ilan na natakot, ngunit karamihan ay lumapit kay Elias. "Hindi namin siya iiwan," sabi ng matatanda. Si Elias ang nagbangon sa baryo. Siya ang dapat naming kasama. Nagalit si Don Ramon. "Kung ganon kayong lahat ay magiging kaaway ko." Sa kanyang palad ay lumabas ang itim na apoy. Patunay na siya ay tinuruan ni Lakang Ibarra ng mas mataas na kulam. Ngunit bago pa siya makapagsagawa ng orasyon, biglang lumitaw si Amihan sa gitna ng liwanag ng araw, kumikislap na parang tala. "Don Ramon," wika ng engkanto, "ang yaman ay hindi dapat alipinin ng kasakiman. Ang iyong galit ay magbabalik sa iyo." At sabay na tumayo si Elias at Amihan, pinagsama ang banga ng hamog at singsing ng sigla. Mula rito'y sumiklab ang napakalakas na liwanag at tinupok nito ang itim na apoy ni Don Ramon. Napahandusay siya sa lupa at ang kanyang katawan ay nanginig bago tuluyang nawalan ng malay. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang Barrio San Felicidad ay muling nakahinga ng maluwag. Si Elias ay hindi na lamang simpleng mananggiti, kundi bayani ng kanilang baryo. Lumapit si Amihan at ngumiti. "Elias, natapos ang laban na ito, ngunit marami pang darating. Tandaan mo, ang liwanag ay laging hahamunin ng dilim. Ngunit habang ang puso mo'y nananatiling tapat, hindi ka kailanman matatalo." Ngumiti si Elias, bagamat pagod. "Hindi ako mag-isa, Amihan. Nandyan ka at ang buong baryo. Habang may mga taong nagtutulungan, walang dilim ang makakalamon sa atin." At sa unang pagkakataon, hindi lamang siya pinuri, kundi niyakap ng buong baryo bilang tunay na anak ng San Felicidad. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nakilala hindi lamang sa baryo, kundi pati sa bayan ang suka at tuba ni Elias. Ngunit higit pa sa kanyang produkto,
Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katapatan at pagsusumikap. Hindi na siya tinatawag na Prinsepeng Suka upang kutyain. Ngayon, siya ay kinikilala bilang bantay ng San Felicidad. Ang mga bata ay lumalapit upang humingi ng kwento mula sa kanya. At ang mga matatanda ay nagdarasal na sana'y dumami pa ang kabataang tulad niya, mapagpakumbaba, masipag at tapat sa kapwa. Si Tomas, Igme at Peloy, matapos ang pagkatalo ni Don Ramon at Lakang Ibarra, ay natutong magpakumbaba. Hindi agad nagbago ang kanilang ugali, ngunit dahil sa hiya at takot, sila'y nagtrabaho na lamang bilang mga manggagapas at tagabuhat sa mga suki ni Elias. Sa kalaunan, unti-unti rin silang natutong bumangon sa tamang paraan at bagamat hindi naging kasing yaman ni Elias, natutunan nilang igalang ang pawis ng sariling paggawa. Si Apolinaria, ang mambabarang, ay umalis sa baryo matapos ang pagkatalo. Wala nang nakarinig tungkol sa kanya, ngunit may mga bulong-bulungan na nagtungo siya sa malalayong bundok upang doon muling magtago. Si Don Ramon, matapos ang kanyang pagbagsak, ay hindi na muling nagbalik sa San Felicidad, ngunit sa bayan, nanatiling aral ang kanyang pagkakamali, na ang kasakiman ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa isang pusong marangal. Sa ilalim ng balete, patuloy na nagkikita sina Elias at Amihan. Ang kanilang pagkakaibigan ay mas tumibay, hindi lamang dahil sa mga laban na kanilang pinagdaanan, kundi dahil natutunan nilang magtiwala at magsalo ng parehong bigat at liwanag. Elias, wika ni Amihan isang dapit hapon, hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang liwanag na hawak mo ay magsisilbing gabay sa mga susunod na henerasyon. At sa tuwing may taong gagamit ng pawis at sipag para sa kabutihan, ang liwanag ay muling mamumunga. Ngumiti si Elias, nakatanaw sa kanyang mga puno ng niyog. Hindi ko alam kung ano pa ang naghihintay, Amihan. Ngunit isa lang ang tiyak. Hindi ko ito hahawakan mag-isa. Ang baryo ko, ang pamilya ko, at ikaw. Kayo ang dahilan kung bakit ako patuloy na lalaban. Mula noon, sa tuwing may batang magtatanong kung paano yumaman si Elias, hindi niya sinasabi ang tungkol sa banga ng hamog, sa butil ng liwanag, o sa singsing ng sigla. Sa halip, lagi niyang sagot, dahil hindi ako sumuko at dahil hindi ako nag-isa. At sa mga gabing maliwanag ang buwan, sa ilalim ng balete, may mga nakakarinig pa rin ng halakhak ng isang engkanto at ng isang binatang mananggiti. Magkaibigang nagpatunay na sa harap ng inggit, kasakiman at dilim, ang liwanag ng pagkakaibigan at katapatan ng tunay na yaman. Wakas.